ng video na to. Ang video po na to ay continuation ng last video ko kung saan tinalakay ko yung at ipaliliwanag ang Mateo 6. Itong sinasabi ko pong talata na binanggit ng ating Panginoon na isang talinhaga ay hindi ko nabigyan ng emphasize kasi sa haba ng video ko. Pero bibigyan ko po ng tamang pakahulugan yung talinhaga na yun at ipaliliwanag ko sa inyo base sa aking pangunawa. Para maintindihan nyo kung anong talata yung sinasabi ko, pakinggan po natin itong audio, ito pong audio. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, paliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya kung ang liwanag mo'y kadiliman, talagang napakadilim yan. Kung narinig niyo po, sinasabi po ng ating Panginoon na ang mata ay ang ilaw ng ating katawan, na kung malinaw ang ating mata ay maliliwanagan ang ating katawan. Ngunit kung malabo ang ating mata ay madilim ang ating nakikita at talagang napakadilim yan. Ganito po yan. Ibibigay ko pong halimbawa yung mga taong gumagawa ng mabuti o tingin nila liwanag o tama, katulad po ng hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo, hindi ka na mag-iisip na masama sa kapwa mo, hindi ka nalalamang sa kapwa mo, nagsisimba ka, naglilingkod ka sa simbahan, yun po yung liwanag. Pero ginagawa mo lahat yung liwanag na yun, ngunit pag may nagawa sa iyo yung kapwa mo na hindi maganda, nagkamali sa yung kapwa mo, sinasabi mo na huwag mo ang gawa ng hindi maganda dahil hindi kita ginagawa ng hindi maganda. Huwag mo ang gawa ng masama dahil hindi kita ginagawa ng masama. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na malabo ang mata. Kaya kadiliman pala yung liwanag na inaakala mo na kung hindi mababago ay talagang napakadilim. Ibig sabihin po noon na hindi po lahat na akala natin ginagawang maganda, tama para sa atin, paglilingkod sa Diyos, at pag-simba araw-araw, yun po liwanag. Pero kung gagawa ka naman ng may ginawa sa iyo ang kapwa mo na hindi maganda, magagalit ka, hindi po consider na liwanag yun. Malabo po ang inyong paningin, kaya kaya mababalot din kayo ng kadiliman. Nakita nyo ha, ibig sabihin, yung pong talata na yun, talinhaga, may kumpare din po doon sa dalawang taong na nalalangin sa simbahan. Kung maalala nyo, meron pong bilanggit sa Bible na dalawang nalalangin, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Yung maniningil ng buwis ay nalalangin na, Ama, patawarin mo ko, ako ay makasalanan, ako po ay makasalanan at inaano niya yung dibdib niya na kinakabog ang dibdib niya dahil siya makasalanan at nagsusumamong mapatawad ng Diyos. Pero po yung isang Pariseo na ang sabi, Ama, ako po ay gumagawa ng nag-aayuno, nagbibigay na ikapo, at hindi po ako, lagi po ako nagsisimba, hindi po ako katulad ng maniningil ng buwis na yon. Yan din po yung ang kapakahulugan ng yung ang akala mong liwanag ay dilim pala. Kung ang katulad mo ng Pariseo na akala niya ginagawa niya ang lahat, nagbibigay siya
ayuno, nag-aayuno siya, nagbibigay siya ikapo, naglilingkod siya sa simbahan, simusunod siya sa ginagawa niya yung para lahat sa Panginoon, pero itinataas niya ang sarili at binababa yung kapwa niya na katulad nung maniningil ng buwis, ganun din po yun. Yun po ang sinasabi ng Diyos na ating Panginoon sa Kristo na yung akala mong liwanag na nakikita mo, na ginagawa mo, ay dilim pala. At pag hindi na bago, talaga pong napakadilim niyan. Katulad ko po, ako po ay nagsasalita rito, nagpapaliwanag, sumusunod sa utos ng Diyos na ipaalam sa tao na may Diyos. Ngunit kung titignan kong liwanag yun at hindi ko naman nang magagawa sa kapwa ko, yung hindi na ako nakakagawa ng maganda sa kapwa ko, na tulad ng sabi ng Diyos na mahalin mo ang kapwa mo, isa rin pong kadiliman at talagang napakadalim niyan pagdating sa dulo. Yun po ang tinatawag ng ating Panginoon na yung akala mong liwanag ay madilim pala at talagang napakadilim niyan. Hindi po lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Diyos ay akala natin tama, lalo na kung hindi naman tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Naka-attach po ang paggawa ng pagsunod sa Diyos ay ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya kung kayo po ay sumusunod sa Diyos, gumagawa ng mabuti at tingin nyo maliwanag, magiging maliwanag po yan kung gumagawa po kayo ng mabuti sa inyong kapwa. Pero kung ang ginagawa niyong kabutihan, pagsunod sa Diyos, di ka pag-aagrabyado, lahat ay ginagawa pagsisimba, pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa o ginagagawa ka lang kapwa mo na hindi maganda, nagagalit ka, malabo po ang iyong paningin. At pag malabo ang iyong paningin, madilim yan. At pag maging madilim yan at hindi na bago, talagang napakadilim yan. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sana naintindihan nyo. Tandaan, sino ka man, nasaan ka man, huwag matakot. Si Jesus ang bahala sa iyo pagkat mahal ka niya. Amen.